Punta na tayo ngayon doon sa hearing kanina kasi doon kanina merong nag-aapoy at dito hindi nakalusot kay Marcoleta. Hindi nakalusot kay Marcoleta ang palusot ng DOJ. Nako, ano ba yan? Ano na naman nangyayari dyan? Grabe ho talaga yan, ha? Ang problema, Prosecutor Padulyon, ini-insist mo kasi yung restitution kaya tayo nagkakaroon ng problema. Will you still insist on that? Sir, we never mentioned that restitution is a condition. Paulit-ulit po namin sinasabi yon, Mr. Chair, na hindi po siya kondisyon para ang isang tao ay matanggap o makonsidera bilang isang witness under the Witness Protection Tapos na Program. tayo dyan. Tapos na tayo dyan. Ang Kaya nga po, naging sinasagot ko po kayo na hindi ko po namin Ay, sinasabi. grabe, binabastos ka, Marcoleta, oh! Marcoleta, parang oh. Kayo naman, wag ganun. Hindi naman binabastos. Kayo naman, masyado naman kayong mainit ang ulo ninyo, ah. Wag ganun. Ha? Wag ganun, mga kababayan. Masyado mainit ulo nyo. Po kami sinasabi na restitution is a condition. So I'm not insisting on it, sir. Hindi mo sinasabi ngayon, but when you were talking about a memorandum, yun ang sinasabi mo, there, pwede naming ilagay yung restitution because it is a matter of good public policy. Ano namang klaseng, kaya nga nahihirapan sila eh. Yung Diskaya, to my mind, were the first to apply under the Witness Protection Program. Ang problema, ang sabi ng then Secretary of Justice, now Ombudsman, ay hindi naman basta-basta ganun. Kinakailangan isaulin ninyo yung ininakaw ni. Ang problema po doon, kung wala namang korte pa pong nagsasabi kung talagang sila ay nagnakaw o nakapagnakaw, sino pong magkukwenta nun? Tapos ano yung in-explain ninyo under a certain paragraph of the law, merong memorandum na kung saan magkukomply sila doon, doon yung pinipilit yung restitution. And I think some of the potential witnesses that can be processed under that program, nagsipagbigay na ng kung ano-ano eh. Is that true? Only those who have been admitted into the program actually returned or made the restitution, sir. Why did they do that? They did that because it was their own initiative or you required them to do that? So sinasabi nung taga-DOJ, only daw yung mga natanggap, yun daw ang magre-restitute. Ibig sabihin, magsosole ng pera. So mga natanggap. So parang, una tinatanggi mo na yan ay requirement, pero pag natanggap ka na, kailangan mo isole. So ano ba talaga? Hindi ko na-gets eh. Pasensya ka na taga-DOJ ha. Hindi ko mag-gets eh. Una, tinatanggi mo na requirement yun. Pero ngayon, sinasabi mo pagka ikaw ay napasok na sa WPP, yung Witness Protection Program, kailangan mo nang i-restitute. Kaya nga ang ganda ng tanong ni Marcoleta dito. Oh. It was an agreement between the Department of Justice through the Secretary of Justice, sir, and the Kaya hindi siya makalusot dito eh. Kasi ang gulo nung kanyang sagot. Is that true? only those who have been admitted into the program actually returned or made the restitution, sir. Why did they do that? They did that because it was their own initiative or you required them to do that? So, ibig bang sabihin, pag napasok sa Witness Protection Program, kailangan isoli yung pera? Yan ba requirement or hindi requirement? Yan ang tanong eh. Yan tinatanong eh ni Marcoleta. It was an agreement between the Department of Justice through the Secretary of Justice, sir, and the Agreement daw. witness applicant po. That is the problem. The agreement is based not on the provision of the WPP. So mga kababayan, sinasabing napakalinaw dito. Yung agreement daw, may agreement daw kasi sabi nitong taga-DOJ. Yung pinagpipilitan niya between the DOJ secretary and yung tao na gustong pumasok sa WPP. Kasi alam mo, maraming pumupuna kay Marcoleta dito eh. Para daw kinakampihan niya si Diskaya. I don't think so. That's not the point here. Ang problema kasi, kaya paulit-ulit ko sinabi, pinost ko nga ito sa TikTok, pinost ko rin ito sa YouTube ko. Eto, makinig kayo. Any
person na nag-commit ng kasalanan or quote-unquote corruption, basta wag lang ituro si BBM o di kaya si Romualdez pasok sa WPP. Nagiging bayani basta wag idadawit si Marcos at si Romualdez. Ganyan na nangyari doon sa mga DPWH official na aminado naman sila na nagnakaw, na meron silang porsyento. Yun nga yung nakakapagtaka eh. Aminado ito, mga to, ginawa ninyong witness ngayon. Bakit? Kasi nga, hindi itinuro si Romualdez, hindi itinuro si Marcos. Again, bahala kayo dyan kasi nasa witness protection program nyo yan. Pero ito ang point. Bakit selective? Nung si Diskaya na tinuro si Marcos, si Romualdez, hindi nyo pinayagan. So ibig sabihin nun, double standard ang ginagawa nitong DOJ. Pagka tinuro mo si Romualdez, out ka sa WPP. Pero pag nagturo ka ng iba, katulad nito si Bernardo, na tinuro ang iba, wag mo ituturo si Romualdez, wag mo ituturo si BBM, magturo ka na lang ng mas mataas sa'yo. Kasi ganito kung bakit ako na busit dyan sa ganyang klaseng proseso. Bakit? No choice si Bernardo kung hindi magturo ng ibang mas mataas o mas sabi nga mas nag-commit daw ng crime. So ikaw ngayon na yung halimbawa lang, alam mo talaga na si Romualdez ang punot dulo nito. Paano ka ngayon lalagay sa WPP? Kailangan maghanap ako ng ituturo na iba. O sino pa bang mas mataas dyan na mas skandaloso? Walang iba kung hindi yung mga nakulong na dati. Na ngayon ay talaga namang sila ay acquitted po. They are acquitted by the court. Before, kasi nga po, sila ay persecuted dahil against sila kay Pinoy. Si Senator Ramon Bong Revilla Jr., against po siya noon sa mga dilaw. Tandaan nyo ito. May ano ho siyang, hindi siya sumunod kay Pinoy. Kaya pinakulong siya. At na-acquit siya ng korte. Don't ever forget that. Ano ibig sabihin nun? Gawa-gawa ang lahat ng mga akusasyon sa kanya noon. Ngayon, easy target na siya. Easy target na siya. Kaya, etong si Bernardo, dahil nga, basta wag mong papangalanan si Romualdez, papasok ka sa WPP, kung ikaw ay nagnakaw, ngayon bayani ka na. Diba? Ikaw na nga yung may kasalanan, ikaw pa bayani. Basta, wag mong ituturo si Romualdez, wag mo ituturo si Marcos, magturo ka na lang ng iba. Yung kapanipaniwala. Sino ba? Siyempre yung easy target. Si Joel Villanueva at si Revilla. Bakit si Joel Villanueva easy target? Tingnan nyo yung tatlong inaakusa. Hindi ko kinakampihan tong tatlong to. Pero tingnan nyo na lang magkaroon kayo ng utak. Si Jinggoy at saka si Revilla, pareho silang nakulong at na-acquit. Okay? Si Villanueva, taga Bulacan. Alam naman nating yung Bulacan ng isa sa quote-unquote masasabi nating malalang flood control. Diba? Na ghost project. So silang tatlo, madali silang target. So ituro mo na lang yung tatlo na yan, sikat pa yung mga siyempre artista yung dalawa. So sikat yan. Yung isa, anak ng pastor, sikat yan. It will be an issue. Pag naging issue yan, mawawala na yung kay Romualdez. Gago! Kaya nga kung seryoso talaga ang DOJ dito, bakit sinasabi ni Marcoleta, bakit hindi nyo pinapayagan ang Diskaya? Again, simple, very simple reasoning. Ano ho yun? Kasi si Diskaya, itinuro si Romualdez.
Ganun lang kasimple. Sabi ko nga, kung sinasabi ng WPP, it cannot be a condition. Kahit nasa memorandum, huwag mo ipipilit. Hindi po pwede yun eh. Kaya sinabi ko sa iyo earlier, and I think I should tell it again to you, sabi nating mga abogado, the spring cannot rise higher than its source. Yun. The law itself is the source. Ang spring, yung memorandum mo. Pinipilit mong ilagay sa memorandum yung restitution eh. O kaya merong ako nababalitaan, parang meron ng gustong umatras. Magkano ibibigay? At kanino ibibigay? Sino mag-account nun? Sino nagsabi nun na kung mangongolekta kayo sa DOJ? Di ba abuse of discretion yun, Mr. Padulyon? No, it is not, sir. What is it? It is not abuse of discretion when What the is parties, if I may be allowed to answer, Yes, sir. what is it? Yes, sir. If the parties both agree to the terms and conditions contained in the memorandum of But you agreement, cannot there is no impose an abuse. agreement. If you cannot impose an agreement which is not required by the law, especially if you will put restitution there. How can you do that? Mr. Chairman, sir, yung restitution po, yung memorandum of agreement is a product of an agreement between both the Secretary of Justice, representing the DOJ and the WPP, and the witness applicant. Wala pong abuse doon kung pareho po sila nagkasundo. Paulit-ulit na po namin sinasabi. At paulit-ulit ko din isasagutin. Paano ko hindi nagkasundo? Paano ko sinabi nung applicant, ay ayoko. Kasi wala pa namang court ruling, papayagan nyo ba? So, pasensya ka na po ikaw na taga DOJ. Mali po kasi yung argument ninyo na pag nagkasundo. Paano ko hindi pumayag yung witness at sinabi niya, let the court rule first kung magkano ba yung isosoli namin. Yan lang naman yung sinasabi ni Marcoleta eh. Hayaan natin ng korting magsabi, isoli mo ito. Di ba? Pero it should not be the requirement. It should not be yung... Kasi kung ganun, ang sinasabi ni Marcoleta, kung ganun ang mangyayari, baka wala nang pumasok sa WPP, yung Witness Protection Program. Bakit papapasok? Wala na silang isosoli eh. Di ba, na-freeze na yung mga account nila, paano isosoli yun? Wala na silang pera. So, ibig sabihin, that opportunity for them to tell the truth na wala na. Because, ang reasoning nyo, kailangan mo nang magkasundo sila. Paano nga kung wala eh? Yun na nga yung sinasabi, kaya pasensya na po kayo, sir, ha? Ako po hindi naman galit sa inyo, pero pinapaliwanag ko lamang po na malabo po yung reasoning na ganun. Na ito tayo, naghahanap tayo, naghahabol tayo doon sa mga taong nangurakot, tapos itong mga tao na umamin at handang magsoli, ayaw nating tanggapin yung kanilang sinusoli. Ano ho ang nakikitang mali doon? Para po sa amin, para ho maibsan kahit papano yung sakit at pagdurusa ng ating mga kababayan na nakikita nila na napakalaking pera ang nawala. Ano ho ba yung maibalik natin yung kaunti? And remember, Mr. Chair, if I may... Do not preach to the choir. Ha? No, I'm not preaching, Sandali lang. Ano na, Senator Marcoleta? Parang para bagang kayo binabara kayo, tinuturuan kayo. Buti na lang sumagot si Senator Marcoleta, do not preach to the choir. Ang pinag-uusapan natin, these people are supposed to be potential witnesses for the state. Kailangan tulungan natin ang Estado para ma-prosecute kung sino-sino ang dapat managot. Kaya nga natin sila ilalagdag. Mahirap ang gagawin nila. Malalagay sa alangin ang buhay nila. Kaya nga yung witness protection is for them. Sa title na title lang, makikita mo, witness protection in interest para sa kanila yon. So yung memorandum of agreement, ayun ay dahilan lamang para masiguro mo na sila'y makikipag-cooperate. Kasi kahit na sila'y na-approve under the witness protection program, but they will not cooperate based on the memorandum, pwede mo siyang i-discharge eh. Alam mo, the court can still do that. At saka yung final approval ng witness, state witness, nasa court yun eh. Huwag mong kukunin yun eh. Kaso, isinasama ninyo yung restitution. That is the problem. And I will object to that. Palaging mali yun eh. Paano yung kay Diskaya? Pinipilit ninyo na mag-restitute. Sabi niya, ewan ko kung pinag-usapan ninyo.
What did they tell you, Mr. Diskaya? Your Honor, kung magkano po ang i-restitute po muna namin. Oh, ano sabi nila? Magkano daw? Ako po, hindi ko po masabi kung magkano po. Kasi para sa akin po, parang kami po ang nanakawan. Parang ibig sabihin, parang modern day na pagnanakaw, ibig sabihin yung nakaw ba? Siya pa ang magbibigay ng pera dun sa ninakawan niya, parang ganun po. Sabi niya kanina, it's in a disagreement. Magulo yung ano mo, analogy mo doon, ha? Magulo ka doon sa part na yon, Diskaya. Simple lang yung tanong sa'yo, wag kang kung ano-ano sinasagot mo. Simple lang ang tanong sa'yo, binigyan ka ba ng kondisyon bago makapasok sa WPP? Yun lang ang sagutin mo. Between the applicant and the DOJ, did you agree that you restitute any money to the DOJ? Wala po pang maibibigay po. At saka... Yun na nga, because wala kang maibigay, hindi kanya ipoprocess under the Witness Protection Program. Is that not correct? Correct. hindi ko po alam, Your Honor, kung... Mr. Chair, paano to? Ito si Mr. Diskaya, he was the first, tsaka yung asawa niya who applied under the WPP. The problem is, ang sabi ng dating DOJ Secretary, hindi, kinakailangan isoli muna yung mga pinagnanakaw. Hindi po pwedeng ganun-ganun lang. So, paano ngayon siya mapuprocess if that was dangled? Paano siya mapuprocess to begin with? May I be allowed to respond now, Mr. Oo nga, Chair? tinanong ka na nga eh. PG, Padilla. Thank you, sir. Sir, Mr. Chair, una, sabihin ko lamang po no, na Pero alam mo, wag kayo magalit dito. Naiipit lang din dito sa secretary. Sa totoo lang, hindi naman po kasi siya nagdi-decide. Ang nagdi-decide po yung secretary. So, honestly, medyo naiipit siya. And I understand. Sir, I understand kung bakit ganyan ang mga sagot ninyo. Dahil naiipit kayo doon sa desisyon ng inyong secretary na wala naman kayo magawa. Remember, political ho ang secretary nyo before. Kasi remember, ito yung panahon ni Remulle. So, talagang mahihirapan ito si Sir na i-justify yung sinasabi niya na kailangan na restitution or kailangan ng kasunduan. Mahihirapan talaga. kasinungalingan po yung sinasabi ni Mr. Diskaya na agad-agad silang sinabihan na magsoli ka. Ang pinag-uusapan po dito, bago man lang makapagsabi ng ganon, kailangan munang makita kung ano ang gusto at kayang sabihin at patunayan ni Mr. Diskaya at ni Mrs. Diskaya doon sa kanilang salaysay. Prosec Pero General. hindi po sila nakikipag-ugnayan sa department. Kaya hindi po sila mabigyan ng kaukulang proteksyon at hindi po ma-process yung kanilang application. So yung sinasabi po ni Mr. Diskaya, from the hearing of November 14 in the Senate Blue Ribbon Committee, there was never a chance or an opportunity that Mr. Diskaya and or counsel even approach the department despite the proddings of the chairman. Mr. Ano ba yung title mo? Mr. Prosecutor. Mr. PG na lang. Oh, Mr. PG. Nung ako yung chairman pa dito, sila yung unang nag-apply. So, dahil kailangan nila ng protection, it was incumbent upon the chairman na sumulat sa Senate President to endorse yung kanilang application. That was the provision of law kasi. But even before they can do that, actually kasi nung sinasabi ko yon nung hearing, di ko naman alam mapapalitan na pala kami. Alam mo na yon, di ba? Yung araw din na yon, nag-press con na si Secretary of Justice. Narinig ko eh. Sabi niya, hindi po pwedeng ganon. I cannot apply. Hindi pwedeng basta-basta ganon na lang. And then the new Senate President based his judgment of not entertaining that application on the articulation of the Department of Justice. So, ang tinatanong ko nga sa inyo, hindi siya sinungaling. Ang mismong kayo ang nagbigay na ng condition kasi. Kaya sinasabi ko, if you insisted on the condition of restitution, how can Diskaya or any other persons similar to his situation even begin to apply under the WPP? If I may respond, Mr. Chair.
If I may refresh the memory of the good senator, during the last hearing of November 14, Sir, dapat yung mga ganyan, wag yun ang binibitawan. Delicates kasi mapipikon si Marcoleta sa mga ganyan niya. Aba! Makakalimutin daw ako. Ay, delicates yan. 2025, that matter that you raised about the statement made by the former Secretary of Justice was already put on the side when you asked that question. And we already informed the chairman that if they wish to file their application, if they wish to be processed, they go to the Department of Justice. Binanggit po yan, nasa transcripts po yan na sinasabi niyo, o sige, wala mo nang pag-uusapang restitution. But did they ever come to the department to coordinate with us? No, they did not. And let me just put it on record, sir, na hindi po ito question na kung sinong nauna. Naku po, patay tayo dyan. Matinding bangayan to. Kasi meron kang ganyan, nyari ka ngayon. Hindi kasi alam mo, para mong binabara si Marcoleta. Kung ako sa'yo, umuo ka na lang ng umuo. Hindi ako, bibigyan kita ng suggestion na umuo ka na lang kasi wala ka na magagawa eh. Utos naman ng sekretary nyo, so understandable naman yun. Pwede mo naman sabihin eh, Sir, pasensya na po, wala ho ako magagawa kasi sekretary po nagsabi. Maganda ho siguro, si sekretary na lang ang tanungin ninyo. Wag ako. Parang ganun dapat eh. Di ba? Wala eh. Yari ka ngayon. Patay tayo dyan. Salita. Hindi po ito question kung sino yung naunang nagbanggit ng napakaraming pangalan kung hindi rin naman nila kayang suportahan ng ebidensya at wala rin naman silang mabibigay na magpuprove o magpapatunay doon sa kanilang mga sinasabi. Yan po ang kailangan naming suriin. I am sorry, Mr. Chair, he did not refresh my memory. Nako, yari ka po. Pinupulyot mo yung memory ko eh. Hindi siya nagpunta rito na sabihin niya na, okay, pumunta ka sa DOJ, huwag na muna natin pag-usapan ng restitution. Walang ganon. Walang Nagpunta ganon. nga siya rito dito si DOJ Secretary din eh. O sabi ko, Boying, okay na ba yun? Papupunta. O di wala nang ano ha? Wala nang restitution ha? Basta papuntahin mo silang mag-asawa doon. Hindi ba nagpunta ka, Mr. Diskaya? Yung kinabukasan nung magkita kayo rito? Mr. Diskaya, you may respond, but unfortunately, your time is up. Your Honor, nung ano po, Your Honor, hindi po kami... yes po, Your Honor. Napatapos na yung lakson. Ayun ha, nagpunta. So, to the rescue si Lacson. Gago! To the rescue si Lacson at sinasabi nga niya na, ay nako, tama na, tapos na oras mo, Marcoleta. Alam mo kung bakit? Again ha, ang pinapalabas ng mga pink tae at saka mga loyalistang tanga, pinalalabas nila na kinakampihan ni Diskaya etong si pangalan nito ang pinakampihan ni Marcoleta si Diskaya. Alam mo, sino ba sumagot nun? I think si Governor Chavit eh. Tinanong namin kung pinoprotektahan mo ba si Diskaya? Ang sagot niya, abay dapat protektahan. Yun ang tama. Tamang sagot yun. Yan yung sagot ni Governor Chavit nung Sabado sa Vox Populi. Uy, manood kayo Vox Populi. Alas 6 hanggang alas 8 ng gabi. Alam mo, tama yung sinabi ni Governor Chavit. Ang sabi niya nga, dapat protektahan. Kasi alam nila, sila ang pinakamalaking kontraktor na nakakuha ng mga proyekto. Ibig sabihin, they are really involved in this mess. Therefore, if they are involved in this mess, sila ang nakakaalam kung papaano sila nakapasok sa gobyerno na may pinakamalaking kontrata at kung sino ang kanilang binibigyan. Alam nila. Bakit nung binanggit si Romualdez, tila sila na ang kontrabida. Ngayon, yung mga sila Bernardo ay biglang sila ngayon ng bida dahil hindi binanggit si Romualdez. Halatang kalokohan. Alam nyo mga kababayan, this is something that we really have to to look at, 'di ba? Kasi sabi ko nga ho sa inyo wag ho tayong magpaloko sa packaging ng media, sa packaging ng kanilang PR. Kasi alam mo, may humahandle ng PR ng gobyerno to eh.
Kita ninyo? Nawala na yung sisi kay Romualdez, na nahimik na yung issue kay Romualdez. Ang nawala na yung kinaugnayan ni Marcos. Remember there are people linking the president, the first lady, and even the son of Marcos on this issue. Bakit nawala na yun? Kasi nga, magturo kayo ng iba, gumawa tayo ng napakaraming issue, katulad ng, hindi ko sinasabing wag nating pagtuunan ng pansin, pero napakadaming isyung itinatapal. 'Di ba? Ang focus wala na. Eto Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagdama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami, walang inuunan, dahil bayan muna bago ang sarili. Bago ang sarili. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Banateros ang sigaw, katotohanan ang laban. Sa harap ng kamera, walang